Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Napalitan na namin ng karburador, itong 13T na makina. Naku, malakas sa gasolina to. Lalo pat kung ang dating karburador niya ay hindi na maganda ang trabaho, no? Palyado, malakas ang bugan ng gasolina doon sa chamber, kaya lalong lumalakas sa gasolina. Kaya ito po, pinalitan ko na to ng karburador ng 4K. At ito, maganda naman yung conversion namin. Ito, matipid to mga kapatid. Ito naman ay owner type jeep lang. Magaan pa rin ang body nito. Kaya kung ito ay gagamitin ng mga staff namin dito, bahala na kung sino ang manghihiram nito, unahan lang sa paghiram, hindi naman to talaga magiging malakas sa konsumo ng gasolina. At ngayon nga, i-convert na po namin ito ng electric power steering. Pakita mo nga yung power steering dyan, nakakalas. Ayan yan. Okay. So, i-convert na po namin ito ng electric power steering. Katulad din nung ginamit natin dito po sa ating minivan na ngayon ay tinatapos na po natin yan. Ngayon mga kapatid, dahil sa usapang pagtitipid sa gasolina at sa diesel, ngayong mga panahon na ito, na talaga namang magtatagal po yung presyo ng gasolina na napakataas, na halos ngayon po talaga wala nang bumabiyahe sa mga lansangan. Ang mga bumabiyahe na lang ay yung talagang may mga trabaho at yung kaya pang gumastos ng 100 piso, 1 litro ng gasolina. Yung iba nagtsatsaga na magbisikleta, magmotor, kaya dumami po talaga ang motorsiklo. Patayin mo na muna, Rex. Kapag ginamit mo ang sasakyan mo, para kang nag-uubos ngayon ng pera, para kang nagtatapon ng pera. Kaya po hindi talaga mapipigil mga kapatid yung pagdami po ngayon ng mga electric vehicle. Mga kapatid, yung mga kasing idaran ko or yung mas medyo may edad pa po sa akin, yung mga seniors na naranasan nyo po nung araw, nung mga bata pa tayo, bata pa kayo, karamihan po ng mga sasakyan natin, lalo na pagdating sa owner type jeep, yung mga gumagamit po ng mga wheelies na jeepney. Yung mga wheelies po na yon, halos lahat po ng mga wheelies na yon ay mayroon pong ganito sa likuran ng kanilang sasakyan. No? Alam niyo po ba kung anong tawag dito? Ito po yung tinatawag na jerrycan. Kasi po noong araw, nung hindi pa ganun kadami ang mga gasoline stations, lalo na kung ikaw ay pupunta ka sa mga lugar na talagang walang gasolinahan, kailangan mo may dala kang ganito. Meron kang reserba na gasolina, dahil kapag naubusan ka ng gasolina, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo. Yan ang mga nangyayari po noong araw. Alam ko namang naiintindihan nyo po yung sinasabi ko. Nung hindi pa talaga ganap na maraming sasakyan dito sa Pilipinas, mga 60s to 70s, kakaunti pa lang ang may mga sasakyan. Karamihan nga po kahit mga kotse, nagbabaon ng container ng gasolina dahil nga kung sila ay pupunta sa mga probinsya na walang mga gasolinahan pa, ay nagkakaproblema po sila kung saan sila magpapakarga ng gasolina. Kung noon na hindi pa mataas ang technology, dekarburador pa ang mga makina natin, tapos nung tumaas ang technology, naging mga electronics na yung mga makina natin, dumami na rin po yung mga gasoline station, gumanda na ang ekonomiya ng Pilipinas, nagkaroon na rin ng progreso ang ekonomiya natin, kaya marami na rin pong nagkaroon ngayon ng sasakyan na digasolina at diesel. Kaya lang hindi natin mapipigil yung panahon na lalabas talaga ang mga electric vehicle. At dahil nga po sa nagkaroon pa ngayon ng giyera na hindi mo na talaga kayang pigilan, nagkaroon po ng malawakang problema sa buong mundo sa pagbili po ng gasolina at ng diesel at maging yung langis nga po na yan. So, hindi mo na mapipigil ngayon ang pagdami ng mga gumagamit ng electric vehicle. Kaya lang, marami po ng mga tao na hindi po sila sang-ayon sa electric vehicle dahil nga daw po kapraso lang ang matatakbo. Yung iba na mga naka 150 kilometers range lang. At yung iba naman, ang sinasabi nila, walang mga charging station. So, yan yung mga, yung mga kinukonsider nilang magiging problema. At yung iba naman po, ang sinasabi nilang problema, mahal daw po ang battery kapag nasira. At sinasabi rin po nila na kapag po umidad na ang mga electric vehicle na yan, ay baka wala rin daw pong maging pakinabang. Hindi katulad ng mga lumang mga sasakyan ay naibebenta pa nila. May mga resale value pa raw po.
At yan po ngayon ang mga sasagutin po natin dito po sa vlog ko ngayon. Unahin ko lang yung tungkol dito sa jerrycan. To. Kung noon natatakot tayo na baka wala tayong mapagkargahan ng gasolina kapag tayo ay pumupunta sa mga probinsya, ganun din ngayon sa electric vehicle. Dahil nga po sa kakaunti lang po mga charging station na madadaanan nyo talaga sa mga expressways at doon sa mga lugar na kailangan sana nandoon yung mga charging station. Mga kapatid, alam nyo po ba, sa Europe, sa US, sa China, at sa iba pang talagang marami ng mga electric vehicles na ginagamit, hindi po jerrycan ang kanilang daladala. Meron po silang electric vehicle power bank. Yung power bank po na yon, parang katulad din ng mga power bank po ng ating mga cellphone, yun nga lang medyo malaki siya. At yung power bank po na yan ay naka-store po dyan ang karga rin ng baterya na pwede mong ilipat sa iyong baterya. Makakapag-charge ka ngayon kung sakaling dumating doon sa pagkakataon na kailangan mo na ng additional na charge ng iyong battery. At yung mga power bank po na yan, nabibili din po yan online. Meron ka na ngayong charger na magagamit mo or power bank na magagamit mo kung sakaling maubusan ka ng karga sa iyong electric vehicle. Kaya po mga kapatid, yung mga short range po ng mga electric vehicle, huwag po kayong matakot kung gusto nyo makarating ng malayong lugar, yun nga lang talaga, mag-i-invest ka dito. Meron pa nga pong yung trailer type. Meron kang maliit na electric vehicle, hihilahin mo ngayon yun, trailer type yun. Aba, kahit saan makakarating ka, kahit maliit lang yung range ng iyong electric vehicle. After ng panahon ng hapon, wala pang mapagkakargahan ng gasolina. Umikot ngayon yun, no? Bumalik ngayon dito ulit sa electric vehicle na wala kang mapagkakargahan ng mga baterya mo, yung charging station, pero pwede kang magdala ng mga power banks. Pwede kang magdala nung trailer type na power bank na magagamit mo sa pagkarga po ng iyong electric vehicle. Alam niyo kung talagang tatangkilikin ng mga Pilipino itong electric vehicle at dadami na po talaga ang gagamit nito, marami rin po ang magkakaroon ng negosyo. At sinisigurado ko po sa inyo, marami ang makakapagsibi ng pera nila. Bakit po mga kapatid? Ito po, meron akong computation dito. Ang isang full tank ng gasolina sa ngayon, no, sa isang sedan, kadalasan yung mga sedan, katulad nitong Honda na to, no, kadalasan, yung pinakamatipid na konsumo ng isang sedan na kotse ay 8 kilometers per liter. Sa city driving po yun. Matipid na po yun. Yung iba nga hindi pa umaabot doon sa 8 kilometers per liter. Bumabagsak pa sa 6 to 7 kapag sobrang traffic. Ngayon po, kung ang kotse mo, kadalasan itong mga sedan, ay 40 liters lamang po talaga yung capacity ng tangke niyan. So 40 liters times 91 pesos. Piliin ko na yung pinakamurang gasolina na doon sa big 3 na players po na yan. 91 pesos ang 1 litro po ng gasolina, yung regular. Times 40 liters po yon, ang halaga po noon ay 3,640 ang isang full tank mo. Ngayon, kung ikaw halimbawa ay kumukonsumo ng 40 kilometers a day, balikan, mula sa bahay mo, papunta sa opisina mo, pabalik ulit sa bahay mo, kung kumukonsumo ka ng 40 kilometers sa loob ng isang araw, tapos ang konsumo ng sedan mo ay 8 kilometers per liter, 40 kilometers divided by 8 kilometers, ang nagagamit mong gasolina ay 5 liters. Sa loob ng isang araw, nakaka-5 litro ka. So doon sa 5 litro na yon, mga kapatid, magkano na yon kung 91 pesos ang 1 litro? Okay, ngayon, yung 5 litro na yon, isang araw na konsumo mo yon. I-multiply mo na lang yon sa 7 araw para maging 1 linggo. Ikaw po ngayon ay uubos ng 35 liters, no, sa loob ng 1 linggo. So yung isang full tank mo, 5 litro na lang ang natira ron. At syempre, kailangan may pondo ka. Kaya ngayon, estimate na lang natin, yung 1 linggo mo, ay uubos ka ngayon ng 40 liters sa 1 linggo. I-multiply natin sa 4 na linggo para 1 buwan. Magkano po ngayon ang 1 buwan na konsumo mo sa iyong sedan? No? 40 liters na may halagang 3,640 times 4, iyon po ay 14,560 a month. 14,560 a month. Magkano ngayon yon sa isang taon? I-multiply ngayon natin itong 14,560 monthly, i-multiply natin ng 12 buwan o isang taon, 174,000 po yun sa isang taon. Yan ang konsumo mo sa iyong sedan. Kung ginagamit mo yan ng 7 days a week. I-multiply ngayon natin ng 8 years. Bakit 8 years? Kasi po, itong mga electric vehicles, halos lahat po yan, ang warranty po ng kanilang battery ay 8 years. Doon sa factory defect.
ibang usapan. Yung nalubog sa baha, ibang usapan yung nabangga, ibang usapan yung nagkaroon ng short circuit dahil pinakailaman. Basta yung factory defect ang yung baterya, yan po ay sinasagot ng warranty po ng mga manufacturer or dealer po ng mga electric vehicles. So multiply mo ngayon yung 174,000 sa loob ng 8 taon. Yan po ay aabot ng 760 million pesos. 1.3 million, i-round up natin. Halos 1.4 million ang konsumo mo sa gasolina sa loob ng 8 taon. Diyan po sa sedan mo. Napakalaking pera. Ngayon, ang sinasabi po nung iba, sir, magkano naman ang halaga ng mga baterya po ng Moretti? Hindi lang po Moretti, idamay na po natin yung iba kung magkano po ang halaga ng baterya. Ito po mga kapatid, yung po kasing sa Moretti Conserva na ipinakita ko po sa inyo, yun po ay naka 24 kilowatts. A 24 kilowatt hour EV battery replacement typically cost between $4,000 and $6,500. Kapag i-convert mo po yan sa peso, ang halaga po ng isang 24 kilowatt per hour na EV battery ay 250,000 hanggang 400,000. Siyempre, depende po yan doon sa modelo. Yung binasa ko po sa inyo, yan po ay doon sa Nissan Leaf. Ito pong Moretti, mas mura po yan. Kaya nga Moretti, mura po yan, Moretti. Mas mura po yung mga China-made na mga electric vehicle po na yan. Ngayon, ikumpara mo sa gasolina mo na halos umubos ka ng 1 million, 1.4 million sa loob ng 8 taon, dito po sa iyong electric vehicle, kung sakali mang masira ang iyong EV battery, ang halaga lamang po ng baterya ay 250,000, depende sa model. Kung yan ay mamahaling model ng sasakyan na EV, ay aabot po yan ng 400,000 pesos. Ngayon, tingnan natin yung computation naman sa 8 taon ng isang Moretti Conserva, yung 24 kilowatt per hour na battery. Ang konsumo ko po sa isang linggo dito po sa Conserva ko, ang isang full charge po niya ay 331 pesos. Multiplied na po yung 24 kilowatts per hour na battery at kapag yun ay na full charge, ang bayad naman po sa Meralco ay 13.8 pesos per kilowatt hour ang sinisingil ng Meralco. Kaya po, ang aking isang full charge ay 331. Ngayon, yung pabalik-balik ko po dito sa shop ay halos mga 1.5 full charge lamang po ang aking kinakarga sa baterya po nung Moretti. Gawin na nating twice ako ngayon na magpo-fully charge. So, 331 times 2, okay, yun ay 662 ang aking binabayad sa Meralco linggo-linggo. O ganun ulit. I-multiply ngayon natin yung 662 per week sa isang buwan times 4. 2,648 lang ang isang buwan ko, at kapag ka-multiply mo naman sa loob ng isang taon, ito po ay 31,776. I-multiply mo ngayon sa 8 taon, yung konsumo ko na binabayad ko sa Meralco, ito po ay umaabot lamang po ng 254,208. Yan ngayon yung magiging gastos ko sa loob ng 8 taon sa Moretti. Ngayon, kung masira po yung baterya ko sa loob ng 8 taon at hindi pinalitan ng Moretti dahil napakialaman ko daw, o magkano po ang baterya? 250,000. Magkano naman yung 8 taon na konsumo ko sa Meralco bill ko? Magkano yun? 254,000. Okay, nasa 500,000 lang po ang gastos ko. Hindi mo talaga mapipigilan yon dahil ginagamit mo sa sakyan mo eh. Mapa internal combustion engine yan, mapa electric vehicle yan, talagang gagastos ka. Pero at least ako, yung aking paggamit sa electric vehicle ko, kalahating milyon lang ang mauubos ko sa loob ng 8 taon. Samantalang itong mga internal combustion engine, yan yung mga sedan na yan, ay 1.4 million. Gasolina pa lang yan. Wala pa dyan yung maintenance mo. Wala pa dyan yung nagpalit ka ng mga gulong. Wala pa dyan yung mga accessories na inilagay mo. Kaya po, ang electric vehicle, talagang matipid yan. Ngayon, doon sa sinasabi po ng iba, paano kung mabaha? Alam nyo ako, sa tagal ko na pong may sasakyan, ni minsan wala pang nabaha sa sasakyan ko. Siyempre, nasa pag-iingat mo rin yan. Diba? Huwag mo nang dahilan pa yon, paano kung mabaha, paano kung masira ang battery. Ayan, naipaliwanag na po namin sa inyo. Ang mga sasakyan nga, yung mga internal combustion engine na yan eh.
Kaya nga po nagkaroon na ng lemon law dito sa Pilipinas mga bago pa nasisira na. At itong mga lumang sasakyan ngayon na ginagawa namin, ang laki din po na nagagastos ng mga may-ari po ng mga sasakyan po na yan. Ngayon ito pa mga kapatid, halimbawa na lang, nalubog sa baha itong Moretti, itong kagandahan. Yung may-ari ng Moretti, magi-import nga siya ng mga conversion kits ng mga para sa electric vehicle, yung mga internal combustion engine, maging electric vehicle na. Ano pa ikakatakot mo doon? Kahit ilubog mo sa bahayan, pag swimmingin mo yan sa baha, merong pamalit talaga itong si Moretti. Sana magkatotoo. Yun lamang po ang inaasahan natin dito. Pero dahil nga po sa itong Electric Vehicle Industry Development Act, ito po isang napakalaking business, industrialization po ito, hindi lamang yung may-ari ng Moretti ang mai-encourage ngayon dito na gawin itong business na to. Marami po ang magta-try dito sa business na to dahil napakasimple pong business nito. Kailangan mo lang din talaga ng puhunan. At ito po mga kapatid, yung maraming nagtatanong. Ito babasahin ko na yung sinabi ni Alpha Cubex. Sana ay magawan nyo ng paraan na malagyan ng inverter para convert yung mechanical into electric energy through alternator or charger. Marami nagtatanong, ba't hindi na lang daw maglagay ng alternator dyan sa mga electric vehicle para daw po makargahan ang battery? Una, ang mga electric motor po dyan sa electric vehicle ay 400 volts AC po yung mga motor na yan. Hanggang 800 volts AC. Malalaking motor yan, katulad ng motor namin dito sa late machine. Yung late machine nga, hindi mo talaga kayang pigilin yan kaya may preno yan Kapag ka inihinto namin pang torno, may preno sa baba. Ngayon, dahil sa malaki po, 800 volts AC or 100 to 800 volts AC, walang alternator na pwedeng ilagay po dyan para makargahan yung battery na katulad ng mga ganitong mga sasakyan, yung mga internal combustion engine. Pero dahil sa nasa thinking mo na kailangan ng inverter, ang electric vehicle ay mayroong inverter at mayroon siyang converter. Paano po nangyayari yun? Kapag po pinagana mo ang electric vehicle mo, ang power source mo ay manggagaling sa battery, hindi niya kayang paikutin yung electric motor na AC, yung alternating current. So anong kailangan mo para mapaikot mo yung electric motor ng electric vehicle? So kailangan mo ngayon ng inverter. So yung mga batteries po na yan, yung output ng mga DC battery na yan, dadaan sa inverter para po mapagana ngayon yung alternating current na motor. Iba kasi yung DC na supply ng battery, hindi mo pwedeng patakbuhin yung alternating current na motor. So dadaan ngayon yon sa inverter. Paano naman yung sinasabi nating magkakarga siya? Ito po yun, yung regenerative braking system, kapag pinaikot mo ang motor, galing sa baterya, magiging motor siya na magpapaandar ng mga gulong. Pero kapag inalis mo ang paa mo sa accelerator at tumatakbo ka ng mabilis, yung mga gulong umiikot pa rin, pero yung motor, wala nang supply yun. Ang mangyayari ngayon, yung rotor naman na nakakabit doon sa mga axle, umiikot pa rin yun, magiging baliktad ngayon ng operation. Si rotor naman ngayon, magkikreate siya ng kuryente na lalabas ngayon doon sa stator, at yon ay AC voltage yon, AC current yon, dadaan ngayon yon sa converter. Para ngayon, mapunta doon sa ating mga baterya. No? AC to DC converter. Iko-convert niya yung alternating current papunta doon sa ating mga baterya. So, ito pong mga electric vehicle, meron siyang inverter at meron siyang converter. Pero, mga high amperes po yan. High voltage po yan. At iyon po ang nagkakarga doon po sa baterya po ng mga electric vehicle. So sana po naging malinaw sa inyo na bakit hindi ko sinasagot yung iba na maglagay ka na lang ng mga alternators, yung malaking alternators. Wala kayong mailalagay na malaking alternator kasi walang magpapaikot sa kanyang engine. So yung nangyayari po sa regenerative braking system, iyan po yung nasa thinking nyo. Alam ko pong maintindihan nyo po kagad ang aking sinasabi. Okay po mga kapatid, pero na kung mga fans dito. Nasaan na yung mga fans ko? Ito. Yun munang mas matandang fan. Ito po anak din po ito ni Jaya. Ito po ay si Botchog. At yung pangalawang anak po ni Jaya, ito po ay si 1/4. Bakit po 1/4? Kasi tignan nyo naman po
Magkapatid po yan. Ang liit po talaga nitong si 1/4. So dapat itong si 1/4 ay mabuhay talaga. Ito po ay babae na dapat maging katulad din po ni Jaya. At ito naman si Botchog po ay lalaki. Oh, ang ganda po ni Botchog, no? Oh, halika dito para maging ano ka rin. Kaya po ito ay 1/4. Doon sa nagtanong po nung nakaraang vlog ko, kaya po siya tinawag na 1/4. Uy, pikit pa si 1/4 oh, dahil nga po sa maliit siya. Mga kapatid, happy birthday po! Kadong Cardinosa, District Minister Head sa Eastern Samar po. Kadong Cardinosa, 52 years old. Happy birthday po. Kumusta niyo po kami sa inyo pong may bahay at sa inyo pong mga anak. Lagi po kayong mag-iingat dyan, Kadong Cardinosa. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.